Bangus Girl. So nakilala ka kasi bilang Social media influencer. tama ba? Yun. So anong feeling mo ngayon na hindi ka na lang influencer or social media influencer kung hindi isa na ring actress at meron ng TV series? Thank you po. Good afternoon. So, ayun po. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala na nandito na po ako sa GMA, sa Sparkle. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga auntie at uncle, which is yung mga supporters ko po. Dahil dun po kahit ako, nagsimula din po ako sa nangangarap lang din na nagsimula sa tindera, tumutulong po sa family ko hanggang sa sobrang kapos po ng buhay namin. Naisipan ko pong mag-live habang nagbebenta at dun po ako nakilala and I'm so grateful po sa mga supporters ko. Curious lang ako, nagbebenta ka pa ba? Yes po, hanggang ngayon pa rin po, hindi ko po iniiwan yung pagbebenta ng bangus kasi naniniwala po ako. Dahil doon po ako minahal ng mga tao sa pagbebenta hanggang ngayon. Kahit pag-uwi ko po ng November sa Capiz, magbebenta pa rin po ako. Kaya bili na po kayo So marami ba yung mga bumibili sa'yo mula nung naging, of course, dumami yung followers mo? Napansin mo? Yes po, kasi dati, isang araw, yung kinikita lang namin 3,000. Tapos nung simula pang nag-live ako habang nagbebenta, umabot na po 15K, half K. Pero ito din, paano mo ngayon nababalanse ang pagiging social media girl mo sa pagiging, of course, pagiging artista na? So, ayun po, hanggang ngayon, nag-a-upload pa rin po ako. Minsan, nagtitake lang po ng mga videos ko pag nasa Capiz, tapos ina-upload ko lang po pag nandito na ako sa Maynila. Kasi, parang mas minahal po ako sa pagbebenta. Pero, sinusupport din naman po ng mga fans ko hanggang dito sa pag-a-acting. So, minsan, mga behind the scene po, ina-upload ko at nagugulat po sila. Marami pong nakakaano, ay, si Bangus Girl, artista na, ganun. So lahat na lang, sa tingin mo bakit ikaw ang napili ng GMA or ng GMA News na maging part ng MACA? To think na napakaraming mga influencers din na masasabi natin sikat, maraming followers. Ano ang meron kaya sa'yo? So, first of all, I'm so grateful na nakabilang ko dito sa MACA kasi hindi naman po lahat nabibigyan ko ng chance na mapabilang ko dito. Siguro po yung pagiging charming ko po, ayun po, ayun, very cute, thank you po ate. Palagi po kasi ako nakasmile, tapos parang hindi, yung karakter ko po dito, parang ako lang din po sa palengke, palaging nakasmile, madiskarte, ganun po. Okay, thank you. And bonus question na lang, para kay Ashley at saka kay Marco. Alam ko nga kasi yung team up ninyo, maraming tumanggap, nagte-trending palagi. So, how do you feel na from your first series, ito nabigyan kayo ulit ng bago? Grabe po. Super thankful and blessed po sa Sparkle GMA Artist Center and of course po sa GMA Public Affairs since this is our second show po after Black Friday together ni Marco. Ayun, really grateful po and super excited po na, okay. And super excited po ako, ang lakas ng boses. Super excited po ako na maipalabas po yung show namin. Of course, since while watching po actually, naiyak po ako kasi na-realize ko while watching na this show is about dreams. And while watching, na-realize ko na kami mismo, every single one of us here now, we all have our own dreams. And katulad nung sa show, katulad din po dun sa show, habang kinakamit namin yung mga pangarap namin sa show, kinakamit din namin yung mga pangarap namin sa totoong buhay. And I hope malaki po yung impact nito sa mga viewers, hindi lang po sa Gen Z, kundi din po sa lahat ng taong may pangarap. And yun po, super excited and sana
tuwang-tuwa po yung mga fans po ng Ashko na nabigyan po ulit kami ng another chance to work. Thank you po. So, ayun po. So, ayun po, first of all, very thankful po kami and blessed. Kasi sa Black Rider, parang sobra-sobra na po yun sa parang hinihingi namin dahil nabigyan po kami ng opportunity as mag-love team, and I feel like dahil din po doon kaya po kami na-launch as love team. Kaya yun, maraming salamat po sa Youth and Public Affairs, sa Sparkle GMA Artist Center. Sobrang pagbubutihan po namin to. And of course, sa lahat po ng mga fans namin, talagang wala naman po kami dito kung hindi po dahil sa inyo. I'm really excited lang po ako and happy to work with her kasi she's very open po when it comes to work. Kumbaga, open po siya to improve, open po siya na, kumbaga, masabi kung ano po yung mga, kumbaga makriticize na namin ang isa't isa kaysa sa iba pa po manggaling. So I'm really happy po about that. And dito naman po sa Maka, with the help of the Barkada po, talagang mas lalo pong tumitindi yung relationship namin lahat. Sobrang saya po, nagkakatulungan po kami. And yun, sa Gen Z po, I feel like mas makaka-relate din sila. And I'm really happy na nakaka-relate din po sila sa, yun nga, sa pagiging love team po namin. Dahil yun naman po talaga yung goal namin is to be genuine sa isa't isa. And of course, to the fans, gusto po namin i-build yung trust sa kanila and masaya po kami na nagagampanan po namin yun. Okay, thank you. Thank you so much, Ms. Rose Garcia of PEP. Now, for the next question, may we request Ms. Carissa Alcantara of Manila Bulletin to say your question. Good afternoon. First of all, congrats on this series. My question is for Sean in-house. This is your first time playing a contributor role, so may challenges ba on your kind of playing the role series? Yes, thank you. Hello, good afternoon everyone. Yeah, first, di naman talaga first, pinakauna talaga kasi nagkasama kami ni Marco sa Daig. Yeah. Tapos binubuli ko rin siya doon. Super quick lang kasi nun, parang 1-2 episodes lang. Tapos parang nagkaroon ako ng interest na parang, basta rin pala maging kontrabida, parang okay naman pala. Tapos luckily, thank you dahil sa GMA, dahil sa Sparkle, dahil sa Public Affairs, nagkaroon ako ng chance to explore that kind of character more ngayon dito sa Maka na maging kontrabida nga kasi usually ginagawa ko role, hindi ako yung nakakatawa, ako yung maligalig, yung mga ganun. So something na ito, very new sa akin. So siguro may challenges talaga kasi di ako sanay eh. So I had to parang maghanap pa ng other references kung paano ba. I really had to research about or look at other videos or movies sa mga character na very similar to this. So, tsaka paminsan kasi pag nasa set, lalo na pag di pa kami ma-action, minsan lumalabas yung pagka kulit ko na di naman dapat, parang dapat very maangas na ako eh. So yun talaga yung naging challenge ko. Pero eventually, dahil naman sa kanila, nagre-rehearse kami dahil nga sa barada to, they made me feel comfortable to be bad. Kasi medyo na-awkward din sa akin na maging parang sasampakin kita, pre. Ang close natin eh, tapos sasampakin kita. Parang binigyan naman nila ako ng go signal na gawin yan. So super thankful to everyone. Second question is, naniniwala ka ba na may rason kung bakit nagiging bully ang isang tao? And in your perspective, how do you stop bullies? Very, when it comes to bullying, I believe naman talaga na there are reasons kung bakit gano'n. I mean, not all. May iba talagang pinanganak na lang na medyo masama yung ugali. Ang importante lang is something na sinasabi ko rin nung time ng Love This is that alamin mo talaga yung kwento ng tao. Like lahat may backstory, lahat may pinagdadaanan. So it's just important to be nice to people. So how to stop bullying, I guess, I can't give you an answer talaga to stop bullying. Pero just treat everyone with kindness kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao. And by treating people with kindness, you're paying it forward. You're spreading positivity. And I guess that's a way to stop bullying. Thank you and congrats. Thank you. Thank you so much, Sean, for that message. Now, may we call on Mr. Don Sarmino of Abante and his YouTube channel. Wow. Nalo kay Shubi kanina. Ayan, siyempre tatanungin ko yung mga
mga young generations, the like of Shermaine, Ina, and of course si Romney. Kanina kasi di ba siya, syempre nakikita niyo sila mag-perform, di ba? Parang how time flies, parang noon ganyan na ganyan kayo, no? So, ano ba yung nakikita niyong difference niyo noon sa kanila ngayon? Start muna tayo kay Mr. Loveting himself. Sige, Guru Loveting, Romney, ano yung nakikita mong difference nung time niyo sa kanila ngayon? Wala kami social media. Ayun. Number one, we were not open to faceless comments. That, kasi, eto sabi ko sa lahat, yung mga batang to, masyado silang susceptible to bashers, to negative comments, and gustuin mo natin ng hindi, it affects them. And that's a sad part because none of these matter. Sorry, I'm not trying to sound irreverent or anything. Pero, yung panahon namin, people are brave enough to come to our face and say they don't like us. Yes. And I appreciate that. Kasi, alam mo yung ginagawa mo at alam mo yung sinasabi mo sa akin at hindi ka natatakot. So that's really your opinion and I can respect that. Pero yung ngayon nang nangyayari sa social media, may mga nagko-comment para lang may masabi. And they bash people they don't know anything about or they have never worked with or have never met. And it affects them. Ako as a parent, I hate it. Naawa ako sa mga anak ko pag nakakatanggap sila ng gano'n. And I don't think that they're supposed to be subjected to it. Especially now na may mga batang nalalove you. Ako, ang dami ko nakapareha. And the longest one was Cheryl. Charmaine here is a witness na pag merong napapalapit sa akin o nagiging kaibigan kong babae, inaaway ng fans namin ni Cheryl. Isa na siya doon. Sa mga inaaway ng fans namin ni Cheryl. But then again, I can always go to the fans and say, huwag niyo awayin yung tao kasi wala silang ginagawa masama. And they make themselves accountable for what they do. Pero online, walang pangalan, walang mukha, hindi totoong personality, paano mo babalikan? Diba? So, that's one of those big differences. Ituloy Wala kaming social media. Okay, ituloy ko na rin bago sumagot yung iba. What advice would you give sa kanila ngayon na pwede mong ibigay? Yung natutunan ko, kilalanin mo yung sarili mo. Kung ano yung pinakamagandang version mo para sa'yo, yun ang i-pursue mo. Kung ano man ang sabihin at paniwalaan ng ibang tao, labas ka na ron. Basta gawin mo kung sino ka and be happy with it. Share mo naman the victim. Ayan, na-victima rin ng ganyan. Siguro, kung nag-artista ako sa panahon ganito, siguro hindi ako natuloy mag-artista based on like social media and criticisms. You know, during our time, I had time to grow, time to develop talent in That's Entertainment. Correct. Diba, parang Kuya Germs gave us the venue to discover what we were good at. And we weren't made fun of, parang we were given the chance to just develop our whatever skills we had. Okay lang magkamali, parang walang nagbabash sa amin online, walang ganun. So I'm very grateful for that. So, tuloy na rin natin. Advice na rin sa kanila. You guys are so talented. Just believe in yourselves. I'm at all with you guys. I'm looking forward to working with you guys. So, talent pa rin talaga. Of course, si Tina. Alam mo, ang laking pasalamat. Medyo, hindi ko nakikita si Tina. Maliit kasi ako. Saka nakaupo ka. Hindi, sa akin naman, laking pasalamat na talaga ng mga panahon namin. And That's Entertainment. Hindi uso ang internet. Oo, hindi uso pa ng mga panahon. Oo, ganun na kami katanda. Oo. Hindi, talagang hindi uso ng mga panahon natin ang internet. So, malaking bagay yung para sa amin. Yun nga lang, medyo, kung si Charmaine naaaway, ako rin naman din, gano'n din ako. I know, witness kami doon, syempre. Maraming witness sa mga panahon na yun. So, Pag-ibig pa ba natin? wag Kasi, na, tapos na yun. Naikwento lang, kasi Yes. na-open up kasi yung sa mga love team na yan, na inaaway-away, tapos yung mga fans.
ang nakakatuwa lang kasi nung mga panahon ng namin, yung mga fans, parang nahihiya sila. So siguro sobrang excited o yung excitement Yung pag-idolize sa inyo. ng mga fans noon. Pagka nakikita nila yung mga artista, kasi nga di ba wala nga internet, hindi ka nila talagang nakikita sa mga shopping mall or nakikita ka lang nila talaga sa TV. So yung mga fans natutuwa sila, yung talagang autograph naman. So hindi ka pwedeng magsuplaga, hindi ka pwedeng magsimangot, kailangan kang nakakiti. Kasi pagka nakita ka nilang nakasimangot, ayan, dyan nagsisimula yung masuplahan naman nito, ganyan. Pero ngayon, sa panahon ngayon, napakadali, konting galaw mo lang, social media na. So parang wala ka ng privacy. Noon kasi parang may privacy pa ng mga panahon namin. Ngayon kasi talagang konting kibot lang nasa social media na. So para sa akin, gaya nga ng sabi ni Romney, kung ano yung gusto nyong gawin, alam nyong wala kayong matatapakang ibang tao, ituloy nyo lang kung ano yung mga pangarap nyo. Yun ang advice mo sa akin. Ituloy ko na. Tinuloy ko na rin. Si Tino, is witness namin ang lahat. Actually, dahil mga artista na parang reporter lang ang medyo nila eh. Kasi yung mga kapwa-artista, hindi naman sila ganun. Anyway, parin kahit kung Hi, good afternoon po sa inyo. Baby nila ako ang talaga dyan. Junior na. Ikaw ang last, ikaw lang ang mga hulingan na. Maglalabas pa tayo ng year nito. 1992. 1992 ako, 31 years ago. Ako lang, Kuya Don, ang nakita ko lang, na-observe ko lang, yung difference namin nung araw sa ngayon. We were able to hone and develop our talents live on TV. Live namin ginagawa yung training namin. Kasi ngayon, ang kagandahan, meron ng pre-training may mga workshops na, may mga ganun na, hindi kagaya nung araw na live on the spot kami, training ni Kuya Germs kumanta, sumayaw, umarte, mag-hosting, mag-newscasting, lahat na pinasok namin. Yun lang yung difference na nakikita ko. While sa ngayon, ang dami ng tools, ang dami ng ways to develop talents. So, yes, itong ating mga kabataan ngayon, ibang generation ang layo. Kita-kita ko yung difference, the way we think, the way they think. Ibang-iba nga sila mag-usap yung lingwahe nila eh. Kasi nakikinig ako, sabi ko, ano daw? Ano ba yung pinag-uusapan? Parang nag-iwan na sa'yo na yun. Oo. Tinatanong ko talaga sila. Kasi yung last din na pinanggalingan kong show is Love Is yung kay Lynn and Mavi. Puro kabataan ito. Anak ko si Marco doon, sila ni Kylie. Nagugulan ako sa mga dialogue ng mga kabataan kasi ibang-iba na. So, yun lang. At ituloy ko na rin sa advice. Ipagpatuloy nila yung ginagawa nila. Ako, based on my experience, love your work. Yun ang ikatatagal ninyo sa industriya. Kung mahal niyo yung ginagawa niyo. Kasi kahit mawala kayo, mintuman kayo, pero kung talagang mahal mo to, babalikan ninyo. Para tumagal kayo. Mahalin ninyo yung ginagawa niyo. Ang ganda ng mga advice mo sa kanila. Iba-iba rin talaga. Pero may second question pa kasi ako. So, para sa inyo pa rin apat, if you can go back in time, ano yung gusto niyo sanang meron kayo noon na meron sila ngayon? Meron sila ngayon na wala tayo noon. Ano sana yung gusto niyo na Ay, ako meron! Naisip ko bigla, filter! Filter! Kasi walang filter yung araw. My God, namukha na rin makeup namin. Yun lang yung konting ilaw lang na Ganun na kayo ng araw, di ba? Oo, kung may mga hair ka pa sa mukha, kitang-kita. Kung may eyebags ka, kitang-kita. Ngayon, wagas na wagas ang paggamit nila sa filter. Ibang-iba kinagagamit nila. Hindi ba? Oo, gusto ko lang gano'n. Ang hirap ang hirap mag-maintain. Oo, pero ganda nyo noon, di ba? Kahit walang filter. Oo, kailangan lang kami ilaw, camera, pack, laban na. Ngayon, ang daming nangyayari. May mga Pero color na ba yung picture nung time mo? Black and white pa ba? Hindi naman!
Comic black and white pa tayo noon, nung time na yun. Hindi, ako yun, 70s, black and white. Asa pa? Ikaw, Colored naman ako. ay, hindi na ka. O hindi na marami kang black and white Mamimili pictures. ka kung gusto mo ng black and white Ah. or colored. Pero panahon na may colored na. Okay. Yes. Kung ako, sana nung panahon namin, uso na rin din yung mga live streaming. Mm. Ito filter, di ba? So sana nung mga panahon na namin, tapos ngayon, sana may streamers na gano'n. Oo, para hindi na tayo pupunta sa mall tour. Kasi diba, uso-uso naman yung mall tour, tapos palengke tour. Pero ang saya ng team na. Pero masaya naman doon, oo. Kasi umakit kami sa Doon kayo lang nakikita eh. Oo, yun. Hindi pa nila nararanasan yung ang stage mo, dalawang truck na 18-wheeler na pinagtikit sa gitna ng bukid. Sa lugar na walang nakakarating na television show. So yung mga tao nanonood sa ganyan lang. Ano para Tapos Tio? pag sinabi nilang taga-dance entertainment yan, okay. Kahit hindi. Yung mga ibang kasama namin, hindi. Kung ano yung meron sila ngayon na wala kami noon, Nang wish mo sana meron pa noon. na-wish ko meron. Masyado akong old school. Masyado akong old school na gusto kong iwan yung cellphone ko sa bahay at trato siyang landline. Pero kung ano man yung meron sila ngayon, na sana meron kami noon, yung lawak ng information. Okay. Yung lawak ng nararating, yung information na kinaka-expose nila ngayon. How it is available now, how easy it is to search for things. Noon kasi nung panahon namin, medyo mas maliit ng konti ang mundo eh. May internet, pero hindi siya ganun kalawak. May internet na ba noon? 93 nag-umpisa. Dial-up. 93, 96. 96 sumikat yung mga social media. 93 nag-umpisa ang internet dito sa atin. Dial-up. Pero usually, IRC, chat room, tambayan, di ba? Bibili ka ng card. Oo, tapos gagawa ka ng HTML home profile mo sa isang libreng website. Wala masyadong nagagawa. Pero kung noon, available yung treasury of information, di ang sana, dami namin ding nagawa para mas maganda yung dadagnan nila. Yun lang. Pero ang dami naman yung nagawa. Malalaki mo. Madami-dami naman. Anim na anak ko eh. Ito lang sabi ko. Diba noon, encyclopedia lang ang information. Shermin. Alam mo dati, nag-upisa ako. Nagtitipid kami, nag-shooting kami, walang tent. Walang portalet. Ang hirap natin, tapos walang stylist, yung mga ganyan. Parang, ngayon, parang everybody's so spoiled. But, I'm lucky that I'm getting to enjoy that right now because I'm still acting. But yung mga actors before, never got to enjoy that. Diba? So, yeah, pero yung stylist, siguro it makes things easier for the artists now, especially kung tuloy-tuloy yung work. I wish I had that back then when I was busy. Yun lang. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you so